Ang talang magtotoo, kitawag to win souls. Atong text, ikat sa Matthew chapter 23, verses 19 to 20. Proverbs chapter 11, verse 30. Sa King James Version, gayon, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Sa Proverbs 11, chapter 30, gayon, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. May igsoon, daghang Kristohanon karon ang nag-una ng pagdaog og kalat o pagpangapi og kalat para lang sa pastor, misyonary o church worker. Ang uban na gayon, dili man ko preacher, dili ko maayo ng istorya. Bago rapod ko naluwas, maagyo ko o maulaw. Ang uban mo pasangit, wala ko ka Bible school. Apan paminawag ini. Sa diyang giluwas ka ni Jesus, wala lang kanya giluwas, ikan sa impyerno. Kiyatagan po kaniya o misyon. Ano man, dili lang ka-save, dili lang kaluwas, kundi pinadala po ka ng sent. Dili lang ka redeem, no? Kundi commission. Dili lang ka rescued, kundi you are called. Ang matag magtotoo, kitawag sa pagdala sa uban kadto kang Kristo. Kung naa kay Papa, pwede ka masangyaw. Kung naa kay kinabuhi, pwede ka mahimong testimony. Kung naa kay kasing-kasing, pwede ka mahigupa sa mga nawala. Diba? Ito mga naisa lahat, no, ng mga kalat. Diba? So, ang kaluwasan, dili katapusan. Gani, sinugdanan ni siya sa misyon. Sa Ephesians chapter 2, verses 8 to 10, yun pa. For by grace are you saved through faith. For we are His workmanship. Ako na lang ang baka, no? Created in Christ Jesus unto good works. No? So, pagkaluwas ni mo, wala kang itawag na maglingkod lang yan sa view o bangko. No? Daghang Kristohanon karon murag tichikin sa simbahan pero wala ni-enroll sa serbisyo. Naluwas pero may burden. Naluwas pero may concern sa kalat sa uban. Naluwas pero walay kana sa misyon. Apan ang Diyos adunay tuyo sa imong kinabuhi. Kung naay tao na lumos sa dagat o giluwas sa rescuer, o niya pagkauman, o tanaw lang, madiay siya. Samtang dagan pa ang nalumos. Diba? At sa may buhaton. Diba? Dili ba natural nga moingon po siya. Tamangan na to sila. Agipod ko na. No? So, iksuon, iluwas ka ni Kristo aron tapangan ni mo ang upan na nalumos sa sala. No? Kung naluwas ta para sa misyon, unsa man yun ang subo
ni Jesus. No, ito na iskutan. Ang Great Commission, ihatag sa tanang sumusunod kang Kristo. Ito mga nakadawat. No? Ito din nakadawat eh. Hindi mo ato, siyempre. Yung pa sa Matthew chapter 28, verses 19 to 20. No? Sa itong ibasa kanina. Go ye therefore. Ang pulo nga go ye, dili suggestion, dili por rekomendasyon, dili por optional, kini mando, command. Si Jesus wala mo ingon, kung ganahan na mo, ayaw mo manlakaw. Kung extrovert ka, no, pwede ka mo witness. Kung pastor ka, sangyaw, wala siya mingon na. Mingon siya, go ye. No? Kung exegete na to, ang command sa passage, mo make disciples. Pinahagi sa paghanto, pagbautismo, o pagtudlo. Musa, ang matag pagtuto, kabahin nini. Kung sa mga practical kapahagi sa kitatawag kang go, ato sa silingan, ato sa iyong paryente, ato sa kaupanan, sa trabaho o negosyo, ato sa classmate, ato sa online world, ato sa ospital, ato sa prison ministry. Kami pag-ato na mo dito, amo lang ipakita na, ipaibulo nila na kami po napamiskanikitan o ibagong ni Kristo. So napoy niyo pa na mo. Ako pan, ato sa dalan, mag street preaching. Usayang ko, dili lang layo sa nasod ko di. Sa pikas palera. Sabi tayo, mga tao mo po, Lord, send missionaries to my street. Pero ang Ginoo, ito pag ikaw mangguna kong ipadala, diha, di ba? Ako mapampo ko sa uban sa una. Pero ako di dapat mampo sa kagulingon. So, dili lang kay suho kini, privilege sa kini. No? Yung galing sa Proverbs 11, verse 30, he that winneth souls is wise. Ang pagdawag kong kalag, ang pagpangabi kong kalag, mo'y kinahanpan. Ang kalibutan na kaingon, wise ang dato, wise ang sikat, wise ang dagang degree. At parang Biblia na kaingon, wise ang nagdaho o nagkabi o kalag. Ano? Kay kabalo siya, unsay pinaka-importante. No? Ang salapi, mabilin. Ang balay, maguwara. Ang lawas, mutihulan. Ang karir, matapos mauman. No? Ang panagkalag, walay katapusan. Sa Mark chapter 8, verse 36, naiganingon, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? No? O tinuod kung manaungan ka sa negosyo, pero mapili na ang kalat sa mga anak kong pamilya. Pero saman, nga, pili. Kung sikat ka tuod sa Facebook, pero wala kay naingnan, main kang Isus, sama. Di ba? Na, mora na siya, kalamang, may nasunog ka balay, may papiloon ka, sa mo, dadon ng butang, kung sa mo kuhahon, unahon pala yung TV, ang rep, ang sofa, no? Pili,
No, manawag yung ka daan kung na pa may tao sa sulod. Huwag ka tuloy mo na doon, di ba? Di ba? Ano man, kay mas pililon ang kinabuhi kaysa buta. Maupod sa espirituano. No? Mas pililon ang kalat kaysa material. Apan, ganyan po po ba? Dili ka ako kaya. No, mo excuse po yun na tanaw na ako. No? So, dili kinahanglan perfect ka. Kinahanglan available ka. Sa Acts chapter 4 verse 13, mingon nito, he perceived that they were unlearned and ignorant men. No? So, kabalunod sila. Ignorant ito ko pa. Ikaw pa ni Kristo. And he took knowledge of them that they had been with Jesus. Okay? Malaman lang sila kay kauman sila ni Jesus. No? Si Pedro Juan, dili to elite scholars. Napagigamit sila sa Diyos. Dili ka kinahanglan theologian ka aron mag-testify. Kinahanglan na kauban o may relasyon ka kang Jesus. Sa John chapter 9 verse 25, ngayon, one thing I know, that whereas I was blind, now I see. So dayon sa kataong nga naayon ni Jesus, wala kay balutan ng doktrina. Pero mingon, usara akong naibaluan, puta ko sa una, karon makakitaan ako. So, usay, mauray atong kinahanglan, atong testimonya. Sa una, malahubo ko isiuso ka. Okay? Karon, iusap ka na ni Jesus. No? Isa na ko, pabayro, di ba? Okay? Iayo ko ni Jesus. No? Sa una, walay kalinaw, pero kuwot, karon na. Sa una, nawala ko, karon nakaplagan ako. Kanang nga testimony, husgan tayo. Kami man niya buteri sa ipin, testimonya ra ang among dala. No? Dili kinahanglan nga share ka aron makasulti ka nga lami ang pagkaon na imong natilawan. Di ba? Dili kinahanglan scholar ka aron musulti nga maayo si Jesus na imong nasinapi. Saan man ang practical nga suluini. No? Ito nang iskutan siya. Kung saan pagpangabi ko kalat. So, mo hatag lang ko gamay nga mga tip. No? Okay? So, saan pagpangabi ko kalat, muna, paghampo para sa mga kalabang nasalahan ng mga kalat. Sa Romans chapter 10 verse 1, ingon, my heart's desire and prayer to God for Israelis that they might be saved, na sila maluwas. So, muna ko ni Paula, no, ang iyang desire. So, sa tuwa po, sugod at prayer list. Maglista ta sa atong pamilya, sa atong ang mga amigo, lista ta sa mga silingan, kung man nato sa trabaho. Guys, no, isuon ko wala kay luwa o pagluod sa prayer, no, lisod, adunay bunga sa public. No? So, magsugod sa paglista, pagpakita tayo sa gugma dito kang Kristo. Yung pa sa Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men. Tinuod ka testimony, powerful kayo. Kaya pagpapanito, pagpatinunano nimo, pagkamalo mo, matinapangon ka,
limpyo nga kinabuhi. Panawar ko na, ang uban, maminaw sa imong kinabuhi. Una pa sa imong wali o sermon. Magpantay ta. Then, ayaw kanyo pag-share sa gospel na klaro. Yun sa Romans chapter 1, verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Ayaw kaulaw. Hila sila na talanta makasasala. Romans chapter 3, verse 23. Huwag ang bayad sa sala, kamatayon. Romans chapter 6, verse 23. Si Kristo namatay yung napanaw. 1 Corinthians chapter 15, verses 3 and 4. Huwag ang muto maluwas. Acts chapter 16, verse 31. No? Simple lang. Simple lang. Make it short and simple. Yun pa nila. No? Eh, ayaw, ayaw kalimti ang pag-invite sa simbahan. Kailangan tao karon, dili mo sulod kung walay. Siyempre, pag-imbita. Pag-imbita. Then, no, padayon. Bisang ibalibaran. Ano man, kay dili tanan, mudawat sa imong imbitasyon. Dili tanan, mudawat tayo. Ang imong trabaho, pagsabwag sa bini, ang Diyos right mo patubo. Yung galing sa 1 Corinthians chapter 3, verse 6. I have planted, Apollos 1/3, but God give the increase. Diba? So, unsa pa'y makapugong na to? Okay? So, yung mga rason na dili mo witness. No? Kahadyok. Yung sa 2 Timothy chapter 1, verse 7. For God has not given us the spirit of fear. Ako kani mo kitingo. Eh, ningkamot kaliko. Diba? So, gawa sa kadyo, mahula. Mas mahulaw di ka sa mga tao kaysa Diyos kayo magyalagaran. Kung saman, kulang yun ang imong kabukaton burden. So, kung makita ni mo, tinuod ang impyerno, upalik yun ang burden o kabukaton. No? Yun sa Jude 23, another say, with fear, pulling him out of the fire. Ilag yung impyerno. Ang uban dito sa kalayo. No? So, kung hindi mo anak tuwa dito, di ba? Nasunod sa kalayo, muinom na deka. Di ba, dili? Kung siyagit yung kamusinggit, mudagan ka, wow ni mo. Kung naibayo ron, lukaton pa ni mo. Ano man, usay, ano man ka usay, inom ta sa kalam. Napadulong magyapot to sa walay katapusan, kalayo. No? Ato yung luwason, istoryahan yun ato. Now, nanahon na to ang reward. Ang dakong ganti sa nagdala o kalagang Kristo. No? Yung pa sa Daniel, chapter 12, verse 3. They that turn many of righteousness as the stars forever and ever. No, katong nakapdala dito sa kamatuburan, no? Pag minayo, okay? Mura to siya ituon sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 19. Yun pa, for what is our hope or joy or crown of rejoicing? Diba? Bisan kita ba, no? Malipayon kita, no? So, ang mga kalag na dadala nato kang Isus, may mga atong kalipay sa langit. Una-una, pag-abuti mo sa langit pa, ay pudoon, pasalamat. Salamat, Brad, kay invite ka na ako. Salamat, sis, kay nihatay ka tracks. Salamat, naigsoon, kay nihampo ka na ako. Diba? Salamat, iwala mo na mundang. Diba? Kung sa kalindutan ng adlaw. Diba? Diba? So, karon po na, kitsa ang imong dadon. Igsoon,
Kung mamatay ta karon, yun na, o karong adlaw, kinsa man ang atong madala ka testimonyo kana kapot nato, di ba? Ang tala, hmm? Nakabot man nimo imong mga anak, imong asawa, imong bana, imong mga papag mama, imong ginikanan, imong silingan, imong amigo. Hmm? Daghan kayo nato kabisi-bisihan, daghan bisis na kamutan ko no. Busy ra day sa cellphone, uban busy sa pagkukulo kwarta, busy sa trabaho, busy sa plano, no? Pero wala nakabantay, bisan silingan nato, mamatay na ugma, wala pa nakadungog sa maayong balita. Base lang yung amigo nga nagkatawa karon, pero may kasakit sa sulod. Base lang yung paryente, nagulat, nagulat ra, na mo istorya kanila, ay ni Jesus. Ako galing ko ay tingo, yung kamot galing istorya. Tawag ko na siya. Kung naibalay na sunog, anang gabi, tayo ng silingan nakakita sa aso, pero wala mo, musama kinahula ko no. Pagkasunod buntag, patay talang tagbalay sa sunod. So, unsa ka katong batiwon, kung nakaibalutan nga, pwede unta nato to sila mapukaw, di ba? Opo na karon sa gawas. Dagang kalag na sulong sa sala, samtang ang simbahan o mga membro usahay nagtulog-tulog. No? Kasubo papinahon ni Sus. Kasubo, Kristohanon, asa na imong first love, asa na imong kalayo, asa na imong virgin sa kalag, kano sa ka last time ni share sa gospel, kano sa ka ni hilak para sa usa ka kalag, kano sa ka liimbitar ang tao, karong adlaw o gabi una, paliki ang altar. Dul sa Ginoo, duli siya, ina, Ginoo, kamita ko, Ginoo, nara ko, Lord, atagi ko kuso, Lord, atagi ko usa, kakalag, pangayawa, no? Ayaw kaulaw sa Ginoo, pangayawa, paggamit, paggamit, paggamit. O kung nakakaroon ng minaw, rin nga wala pa naluwas. Si Jesus, na ikuman mo, namatay siya sa cross para sa imong sala. Ilubog siya, nabanaw siya sa ikatulungan daw. Paminawan ni Jesus. Sa Romans chapter 10 verse 30, mingon, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Dili paulay ang tanan. Doon kang Kristo karon. Ayaw lata ang ugma. Kay base ng ugma, dili na muabot. Isun, ang impyerno, tinuod. Islam ka man, Hudiyo ka, Kristohanon ka, itudluan kita, impyerno tinuod. Ang langit tinuod. Ang oras, umura. O kang kalag, pililon. O sa tindog, nakaw, sulti, witness. Pray, invite, ilaki, labor, kaya matag matulunod.
Di matang magtotoo, itawag sa pagpakabi o kala. Again, Proverbs chapter 11, verse 30. He that winneth souls is wise. Unang Matthew chapter 20, verse 19. Painom namon, tumupalik. Go ye therefore, teach saman ang imong dadon kang Isus. Karong adlaw, karong buwan, ulana, o karong tuiga. Magkambutay suwan. Lord, salamat sa kay-gayunan na ako nakapambit sa pulo. Naka-challenge sa uban ako mga kaisunan. Na kinahanglan na mo, dulo na uban para mailayo sila sa kalaglagan. Ikaw na mo, kadangpan, Lord. Nagay ko bikusog. Salamat sa kapasailuan, kuma, o kaluwi. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat sa pagpaminaw. So,